Magandang araw po, ako po si Eunice, isa pong HR specialist. Ngayong araw na ito, ako po ay mag-share ng aking testimony with regards sa tithes and offering. So, natutunan ko po ang tithes and offering mula sa church na itinuro po sa amin, and from the book of Malachi 3 verse 8 to 12. And tumatak po sa akin yung verse 8 na kapag hindi na nagbibigay ng tithes and offering to the Lord is I am robbing the Lord. I am robbing the Lord who created the heavens and the earth. I am robbing the Lord na siya yung nagsusupply ng aking hininga. So habang itinuturo ito sa amin is naunawaan ko na bakit ko naman i-withheld yung tithes and offering na para sa Panginoon. So dumating yung time na kahit nawala ako sa church for the period of time is dahil nabitbit ko itong katuruan na ito is kada sahod ko pa rin, nagbibigay pa rin ako ng tithes and offering ko at kumbaga inaano ko siya, tinatabi ko yung tithes and offering. And then sinabi ko sa sarili ko na when the time comes na makakabalik ako sa church, ibibigay ko yun. So ganun nga yung ginawa ko nung nakabalik na ako sa church. Sinorender ko or binigay ko kung ano man yung nararapat na para sa Panginoon. And maraming senaryo sa buhay ko kung saan nakita ko yung faithfulness ng Panginoon sa akin while obeying this command. Ito yung nagkaroon ng pandemic sa bansa natin. Nakita natin kung gaano yung crisis na nangyari sa bansa natin. Meron yung namatayan, meron yung namatay dahil sa sakit, nawalan ng trabaho, and the Lord is doing many ways para masustain niya yung pangangailangan ko. So isa ako sa mapalad na patuloy na nagkaroon ng trabaho during that pandemic. Isa ako sa mapalad na naproteksyonan ng Panginoon all throughout nung crisis na yan, na hindi ako nagkaroon ng malubhang sakit, hindi ako naging courier ng mga viruses na ito na dumating sa bansa natin. And nakita ko na yung movement ng Panginoon sa mga tao rin na kasama ko, na sila yung tumulong sa akin sa mga pangangailangan ko during that time. So ganun yung pangako ng Panginoon when you obey His commandment, when you obey Him, yun kasi yung pangako niya. And that is how faithful the Lord sa kanyang promises. And gumagamit siya ng mga tao na mai-supply sa'yo yung pangangailangan mo. And kung minsan nga, higit pa sa pangangailangan ko yung binibigay ng Panginoon. Higit pa sa amount na ibinigay ko na tithes and offering para sa Kanya, yung bumabalik sa akin. Hindi lang sa akin, kundi ganun din sa family ko, yung protection para sa family ko. And lastly, isang verses sa Bible na gusto ko rin i-share is yung sa Matthew 6 verse 19 to 21. Ito yung storing up your treasures in heaven. Na recently, mas naunawaan ko yung pagbibigay mula sa itinuro sa amin sa YAPS category from our senior pastor, Mr. John De La Rosa. From the word transmutation, meaning the action of changing or state of being changed into another form. Every time na magbibigay ako, natatransmutate or natatransform yon into something different or another form. For example na lang is yung naalala ko yung
panahon na bibigay ako, ay nag-iipon ako, nilalagay ko yun sa alkansya, and then end of the year, binibigay ko yun sa church, or kapag merong mission sa church, nagbibigay ako ng offering para doon. And meron din pagkakataon na meron akong isang taong tinulungan sa kanyang study, sa kanyang pangangailangan. So, oo, mawawalan ka talaga ng pera. Mawawalan ka talaga kapag nagbigay ka. Pero yung pera na nawala sa akin, yung ipon na nawala sa akin, alam ko na malaki yung naging impact noon sa mga taong, sa mga recipient sa mission sa church, sa taong tinulungan ko. Na alam ko na hindi ko lang sila natulungan for the meantime, pero natulungan ko yung future nila, yung kinabukasan nila. And alam ko na bit-bit nila yun. Bit-bit nila yung pagtulong ko na yun years from now. And madalas nga na sinasabi na mabilis lang maubos ang pera. Oo, para sa akin mabilis lang talaga siya maubos. Lalo na kung sa pansarili ko lang siya gagamitin. Or sa temporary ko lang siya gagamitin yung pera na yun. Kung minsan nga, or madalas nga, wala pang return yung paggamit ko ng pera. Pero kung gagamitin ko or ibibigay ko yun to support, to help the right people, yung pera na binigay ko, humaba yung duration. Kumbaga, humaba yung buhay ng pera. Tumaas yung value na nawala sa akin. Tumaas yung value ng pera. Kasi, nakatulong to sa buhay ng isang tao or sa maraming tao. So, yung pera na nawala sa akin, na-transmutate siya into something na hope para sa mga taong natulungan ko. Sa mga estudyante or sa church mission. And nagkaroon yun ng impact for eternity. At nung ngayon sinasabi na, you're storing up treasures in heaven. Dahil hindi mananakaw yung kung paano ka tumulong sa iba. Bit-bit nila yun, makikwento nila yun sa ibang tao. Bit-bit nila yung memory na yun ng pagtulong mo sa kanila. Kasi andun din yung naunawaan ko na yung kayamanan na meron ako is, yung pera na meron ako, hindi lang siya para sa akin, kundi para din yun sa ibang tao. And that's the beauty of giving. When you start to learn to give your tithes and offering to the Lord.